Jeremias, Kabanatang 20. Napakinggan ni Pashur, na anak ni Immer, na saserdote na siyang pangulong pinuno sa bahay ng Panginoon, si Jeremias na nanguhula ng mga bagay na ito. Nang magkagayoy sinaktan ni Pashur si Jeremias na propeta, at inilagay siya sa pangawan na nasa lalong mataas na pintuang bayan ng Benjamin na nasa bahay ng Panginoon. At nangyari, nang kinabukasan na inilabas ni Pashur si Jeremias mula sa pangawan, nang magkagayoy sinabi ni Jeremias sa kanya, "Hindi tinawag ng Panginoon ang iyong pangalan na Pashur, kundi Magor-Misabib, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, gagawin kitang kakilabutan sa iyong sarili at sa lahat mong mga kaibigan, at sila'y mga bubuwal sa pamagitan ng tabak ng kanilang mga kaaway, at mamasdan ng iyong mga mata, at ibibigay ko ang buong Huda sa kamay ng hari sa Babylonia, at kanyang dadalhin sila na bihag sa Babylonia, at papatingin sila ng tabak. Bukod dito ay ibibigay ko ang lahat na kayamanan ng bayang ito, at ang lahat na pakinabang nito, at ang lahat na mahalagang bagay nito. Oo, ang lahat na kayamanan ng mga hari sa Huda ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway, na magsisisamsam sa kanila at magsisihuli sa kanila at magdadala sa kanila sa Babylonia. At ikaw, Pashur, at ang lahat na tumatahan sa iyong bahay ay magsisipasok sa pagkabihag, at paruroon ka sa Babylonia, at doon ka mamamatay, at doon ka malilibing. Ikaw at ang lahat mong mga kaibigan na iyong pinaghulaan na may kasinungalingan. O Panginoon, iyong hinikayat ako at ako'y nahikayat. Ikaw ay lalong malakas kaysa akin, at nanaig ka. Ako'y nagiging katatawanan lahat ng araw, bawat isa'y tumutuya sa akin. Sapagkat kung paano kadalas nagsasalita ako, humihiyaw ako, pang dadahas at paninira, sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging kakutyaan sa akin, at kadustaan lahat ng araw. At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng anupaman sa kaniyang pangalan, meron nga sa aking puso na wari nag-aalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto, at ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil, sapagkat aking narinig ang paninirang puri ng marami, kakilabutan sa lahat ng dako. Kayo'y mangagsumbong, at aming isusumbong siya, sabi ng lahat ng mga kasama-sama kong kaibigan, na nagsisipaghintay ng aking pagkabagsak. Marahil siya'y nahihikayat, at tayo'y mga nanaig laban sa kanya, at tayo'y mga kakaganti sa kanya. Ngunit ang Panginoon ay sumasa akin na parang makapangyarihan at kakilakilabot. Kaya't ang mga manguusig sa akin ay mga titisod, at sila'y hindi mga nanaig. Sila'y lubhang mga papahiya, sapagkat sila'y hindi nagsisigawang may karunungan ng walang hanggang kapintasan na hindi malilimutan. Ngunit, O Panginoon ng mga hukbo, na tumatarok ng matuwid at nakakakita ng mga pag-iisip at ng puso, ipakita mo sa akin ang iyong paghihiganti sa kanila, sapagkat sa iyo ay inihayag ko ang aking usap. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, magsipuri kayo sa Panginoon,
sapagkat kanyang iniligtas ang kaluluwa na mapagkailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan. Sumpain ang araw na kinapanganakan sa akin. Huwag pagpalain ang araw na kinapanganakan sa akin ng aking ina. Sumpain ang tao na nagdala ng balita sa aking ama na nagsabi, isang lalaki ay ipinanganak sa iyo na pinasiyasiyang mainam. At ang lalaking yaon ay maging gaya ng mga bayang giniba ng Panginoon, at hindi pinagsisihan, at makarinig nawa siya ng daing sa umaga, at hiyawan sa katanghaliang tapat. Sapagkat hindi niya pinatay ako sa bahay bata, at sa gayoy naging libingan ko sana ang aking ina, at ang kanyang bahay bata ay naging laging dakila sana. Bakit nga ako'y nalabas sa bahay bata upang makakita ng hirap at kapanglawan, upang ang aking mga araw ay manaw na may kahihiyan?